Josan, good morning mga ka-trip. Andito tayo ngayon. Ulihin natin lahat yung mga natitirang mga sisiw. At panahon na para mailipat doon sa kanilang mas malawak na lungga. Let's go tayo mga ka-trip. Mayroon tayong ililipat na isang dosena sisiw mga ka-trip. At ito nga, hinuhuli ko sila. At hindi pa sana napapanahon, kaso dapat may lipat na habang wala pang, hindi pa umuulan. Baka pagka umuulan na naman ay ang hirap, baka mabasa itong mga sisiw. Ang hirap magpatuyo ng kanilang mga balahibo, lalo na at nasanay sila sa kulungan. Ngayon pag may lipat ay masasanay sila doon sa kanilang bagong lungga sa free range. Doon sila. At samahan nyo ako mga katsipito. Mahina pa katawan, pero kahit na mahina pa ang ating katawan ay nandito yung mga alaga nating sisiw para alagaan natin. Ito na yung parang exercise natin, umaga, hapon, ganun, pakain. Ngayon meron tayong mga naipon na mga sisiw at pwede nang ilipat, ay kaya ito ililipat na naman natin ulit. Kaya samahan nyo ako mga ka-trip hanggang matapos tong video, panoorin nyo. At ako'y nagpapasalamat pala doon sa nag-sponsor ng aking incubator. Ito na yung mga sisiw na mga napisahan doon sa incubator. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta mga kabady. Maraming salamat. Mabuhay kayo. At tayo na ay maglipat mga ka-trip. Dalhin natin doon sa ating free range area itong mga sisiw. At samahan nyo ako para makita nyo naman kung ano pa mga kailangan gawin ng aking maliit na hawla ng mga chicken nuggets. Nire-ready ko na, itali muna natin para hindi malaglag. Hindi naman sa kalayuan, mga 1 kilometro lang yung pagdalhan natin mga ka-trip. Ito, mayroon na rin akong baon na kanilang pagkain. At yung mga gamot nandun na, vitamin nandun na rin, ready na lahat. Kaya let's go mga ka-trip.
At tayo'y nakarating na sa lugar kung saan natin dalhin itong mga sisiw. Dito yung mga nauna kong mga inilipat, malalaki na rin, at mga pwede nang mangitlog. Siguro sa mga susunod na buwan mangingitlog na, kaso tag-ulan kaya mahirap magpaitlog ngayon, mabasa. Pero kung mayroong itlog, wala naman problema dahil di naman masayang. Pwede naman nating kainin, ulamin, ibenta. Dito na, nadaling ko na sa loob tong ating mga sisiw. At ito, maraming mga sumusunod na mga manok. Akala nila siguro ay may pagkain. Tapos nang kumain mga yan kaninang umaga. Mamaya pagka na ilagay na natin itong mga sisiw sa loob, pwede tayo magpakain ulit. Ang pang merienda lang ba, para hindi sila lumayo. Lalo na ngayon ay mayroong mga pandyan sa paligid, may mga pananim, mga pwede nilang kainin na pananim, yung mga sitaw. Mahirap na, baka nag-spray sila, matalo mga manok. Kaya pakainin natin para hindi sila lumayo. Nung bumagyo ng tawag na bagyo yun, Karina at saka Habagat, ay marami ring nalunod. Mahigit 30. Dahil marami-rami naman yung mga namatay, ay ating inireport sa kinaukulan. At sila naman ay nagresponde para tignan at magbigay ng mga gamot. At sana ay madagdagan pa nila yung kanilang bigay, hindi lang sana sa gamot lang, at pati na rin sana yung sa vaccine. Mahal ng vaccine, kung mayroong ibibigay ng gobyerno ay mas maganda pa sana. Maraming salamat sa ating mga council na tumulong dahil hindi ko pa alam kung kanino ako lalapit. Pero dahil nandyan kayo, ay ito pag-aan. Maraming salamat. At ito, masaya naman itong mga manok na dahil tuyo na yung mga kanilang mga balahibo. Kasi meron ng 2 araw na hindi umulan. Sana ay wala nang immortality na darating. At mga katship, meron akong balita kasi dito sa lugar, sa bandang Bungad ay meron daw ang tawag nga pangok, sakit ng manok, dahil dito sa ulan ng ulan. Pero hindi natin talaga maiwasan yan. Kaya ito, pinaghandaan ko na to sa ating mga manok. Nandiyan yung mga gamot nila para medyo mas malakas silang labanan nitong sakit ng manok.
dito natin ihalo sa unang batch na ito. Itong mga bagong sisiw, bagong lipat na sisiw. Hindi naman nila siguro to aawayin dahil magkakakulay. Lahat to ay anak ng Rhode Island. Meron ding naihalong DA at saka Orpington. Meron konti lang yung Orpington. Mahirap alagaan yung Orpington. Yung RIR at saka DA ay medyo mas malakas. Yung Orpington sa tingin ko mahirap eh. Pero siguro sa mga susunod na araw tututo rin tayo kung paano sila alagaan ng mas maganda. Ito nakikita naman, masaya naman sila kung nasa loob, hindi sila nag-aaway. Yung nasa labas, ikot sila ng ikot. Gusto nila kumain. Kumain na mga yan. Takaw kasi sila. Kayong walang mga sakit para mabilis yung pagdami nyo. At sana walang mortality. Yan ang pinaka-importante. Sakit, walang mamatay, lahat happy. Dati meron akong lagay dyan na kainan nila ng sisiksikan. Mas maganda pag ganyan. Yung ikalat mo na lang dyan, bahala na silang kumain. At pagkalipas ng mga isang buwan, 2 buwan, magdi-deworm naman na lang tayo para matanggal yung kanilang mga bulate. Salamat pala sa mga kasamahan kong nagturo kung paano mag-alaga ng heritage ng manok. Maraming salamat. Kaibigan ko doon sa La Union, Nutan, Haringay, maraming salamat sa pagtuturo, pag-guide paano mag-alaga. Hindi nyo ako pinabayaan. Maraming salamat mga kapatid, mga ka-trip. Sana maparami ko pa para mas masaya, mas masayang tignan, mas dadami pa. Marami na rin yan na ibenta. Talagang ganun, kailangan benta tayo ng mga lalaki para mabawasan yung mga roster at padamihin natin yung mga babae, yung mga inahin. Pero itong mga lalaki ay siyempre bawasan natin. Meron na rin mga nerigalo, lutan, andyan na lahat. Hindi maiwasan yun. Meron naman tayong mga kaibigan
pasturin, siyempre, para mapagbigyan, walang problema. Kung wala, wala talaga. Kung meron, okay. Dahil kung wala sila, wala rin tayo. Maraming salamat sa pagsuporta, mga ka-trip. Mga ka-trip, ito na yung mga bagong pakawalan natin na sisiw. Nandito na sila kumakain. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Mabuhay tayong lahat.